Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, katapatan, at katatagan? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na mag-iiwan marka sa ating mga puso. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang mismong tahanan na buong pananabik mong inuwian ay siya palang magiging saksi sa pinakamalupit na pagwasak ng iyong pagkatao? Ating pakinggan ang kwento ni Major Amihan Reyes, ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ng probinsya ng Kanlungan, ang unang sumalubong kay Major Amihan Reyes. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana ng kanyang sasakyan. Pinapasok ang pamilyar na simoy na ilang buwan din niyang pinanabikan. 3 buwan. 3 buwan ng alikabok, pagod, at panganib sa isang malayong misyon. Ngayon, sa wakas, uuwi na siya. Napangiti si Amihan habang sinulyapan ang maliit na kahon sa passenger seat. Isang laruang sundalo para sa kanyang 6 na taong gulang na anak, si Sinag, at para sa kanyang asawa, si Dalisay. Ang dala niya ay ang buong puso niyang pag-aasam at pangungulila. Napakagatlabi siya sa kilig. Iniisip pa lang niya ang yakap ni Dalisay, ang mga halik nito na laging nakakapawi sa lahat ng kanyang pagod, ay tila ba nabubura na ang lahat ng hirap na dinanas niya. Pagpasok niya sa tarangkahan ng Villa Esperanza, ang tahanang binuo nila, isang kakaibang katahimikan ang bumati sa kanya. Karaniwan, naririnig na niya ang masayang sigaw ni Sinag o ang malamyos na pagtawag ni Dalisay. Ngunit ngayon, tanging huni lamang ng mga ibon ang maririnig. Baka natutulog pa sila, bulong niya sa sarili, habang maingat na ipinarada ang sasakyan. Dala ang mga gamit at ang regalong para kay Sinag, marahan niyang binuksan ang pinto. Dalisay, Sinag, I'm home. Walang sumagot. Isang matamis ngunit hindi pamilyar na pabango ang lumukob sa sala. Kinutuban siya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang mga gamit sa sopa at nagsimulang maglakad paakyat sa kanilang silid. Bawat hakbang ay tila pabigat ng pabigat. Bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Nakatigil siya sa harap ng kanilang kwarto. Bahagya itong nakaawang. Mula sa siwang, narinig niya ang isang malambing na halakhak ng isang babae, kasunod ang boses ng kanyang asawa. Tumigil ka nga, Luningning. Baka may makarinig sa atin. Gumuho ang mundo ni Amihan. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, itinulak niya ang pinto. Ang tanawing tumambad sa kanya ay isang punyal na diretsong tumusok sa kanyang puso. Nakahiga sa kanilang kama si Dalisay at sa ibabaw nito ay isang babaeng nakasuot lamang ng manipis na damit. Ang buhok nito ay nakakalat sa unan na dapat sana ay para sa kanya. Ang babae, si Luningning, ay tumatawa habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang asawa. Natapon sa sahig ang laruang sundalo na hawak ni Amihan. Ang tunog ng pagbagsak nito ang pumunit sa katahimikan. Gulat na napabalikwas si Dalisay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Amihan. Ngunit ang babae ang unang nagsalita. Nagtatago sa likod ni Dalisay na may pagkukunwaring takot. Sa sino po kayo? Isang tawang mapait ang kumawala sa lalamunan ni Amihan. Ako? Ako lang naman ang asawa ng lalaking kasama mo sa kama. Ako ang may-ari ng bahay na ito. At ikaw, sino ka? Tumayo si Dalisay. Nagmamadaling isinuot ang kanyang damit. Ami, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Umaling-awngaw ang boses ni Amihan. Malamig at matalim na parang yelo. Anong ipapaliwanag mo, Dalisay, na habang inilalagay ko sa panganib ang buhay ko para sa bayan, para sa pamilya natin, ikaw ay nagpapakasasa sa kamama natin kasama ang babaeng ito? Ang bawat salita ay tumitimo,
Ngunit sinubukan ni Dalisay na ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng kahinaan. Hindi mo naiintindihan, Ami. Palagi kang wala. Ang trabaho mo ang laging una sa'yo. Kailangan ko ng karamay ng isang taong nandito. Isang halakhak na walang anumang saya ang kumawala kay Amihan. Karamay? At sa kama natin mo siya nahanap? Sa una na tinutulugan ko. Biglang humagulgol si Luningning, lalong isiniksik ang sarili kay Dalisay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Mahal na mahal ko po si Dalisay. Ang kanyang mga salita ay tila lason na lalong dumurog sa puso ni Amihan. Ang komosyon ay umabot sa pandinig ng ina ni Dalisay. Anong kaguluhan ito? Isang matigas at awtoritatibong boses ang pumailan lang mula sa pinto. Pumasok si Doña Imelda Montenegro. Ang kanyang mukha ay nakakunot, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng pagkagulat, kundi ng pagkainis. Isang pagkainis na direktang nakatutok kay Amihan. Mama. Nagsimulang magpaliwanag si Amihan, ngunit pinutol siya nito. Ikaw pala, sabi ni Doña Imelda. Ang tingin ay lumipat mula kay Amihan patungo sa umiiyak na si Luningning. Agad siyang lumapit sa babae at hinaplos ang likod nito. Huwag kang matakot, Hija. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi makapaniwala si Amihan sa kanyang nakikita. Mama, nakikita niyo po ba ang nangyayari? Nahuli ko ang anak ninyo na may kasamang ibang babae sa sarili naming pamamahay. Hinarap siya ni Doña Imelda, ang mga matay nag-aapoy. Ang nakikita ko ay isang babaeng nag-aalaga sa anak ko habang ikaw ay wala. Isang babaeng nagbibigay sa kanya ng kalinga na matagal mo nang ipinagkait. Oo, isa kang magaling na sundalo, Amihan. Kinikilala ka ng buong bansa. Pero bilang asawa, bigo ka. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay mas masakit pa sa bala. Tila sinaksak siya ng paulit-ulit sa dibdib. Napatingin siya kay Dalisay, naghahanap ng kahit kaunting tulong, kahit kaunting pagtatanggol. Pero ang nakita niya lang ay isang lalaking nagtatago sa likod ng kanyang ina. Pinalakas ng loob mula sa kanyang ina. Tumigas ang mukha ni Dalisay. Umalis ka na muna, Amihan. Nanggugulo ka lang dito. Umalis? Bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag na. Ito ang bahay ko. Hindi na ngayon. Malamig na tugon ni Dalisay. Sa isang iglap, tila nagdilim ang lahat. Nakita ni Amihan kung paano kinuha ni Dalisay ang kanyang bag na nakapatong sa sopa. Walang pag-aalinlangan, naglakad ito patungo sa pinto at walang awang inihagis yun palabas. Ang tunog ng pagkalabog ng bag sa semento ay ang tunog ng huling pagbasag ng kanyang puso. Umalis ka na! Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Amihan kailanman. Isang maliit na iyak ang narinig nila mula sa itaas. Mami? Daddy? Napalingon si Amihan at nakita ang kanyang anak na si Sinag, nakatayo sa hagdanan, ang mga matay puno ng luha at pagkalito habang yakap-yakap ang kanyang paboritong unan. Sinag, anak! Halos pabulong na sabi ni Amihan. Ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang disiplina bilang isang sundalo ay biglang naglaho. Gusto niyang tumakbo, yakapin ang kanyang anak at sabihing ayos lang ang lahat. Ngunit hinarangan siya ni Dalisay. Huwag mong idamay ang bata sa gulo mo, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Hinila ni Doña Imelda si Sinag palayo sa hagdanan. Papalayo sa paningin ng ina. Pagkatapos, isang malakas na kalabog. Isinara ang pinto sa mismong mukha niya. Nakatayo si Amihan sa labas, tulala. Hindi niya maramdaman ang bigat ng kanyang mga paa. Hindi niya maramdaman ang hangin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. At pagkatapos, isang patak ng ulan ang tumama sa kanyang pisngi. Sinundan ng isa pa at isa pa.
Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanya. Doon, sa ilalim ng rumaragas ang ulan, nakatayo si Major Amihan Reyes, isang bayani sa mata ng iba. Ngunit ngayon ay isang babaeng tinanggalan ng lahat, ng asawa, ng anak, at ng tahanan. Hindi alam ni Amihan kung paano siya nakarating doon. Ang tanging alam niya ay nagmamaneho siya ng walang direksyon. Ang mga luha ay humahalo sa buhos ng ulan sa kanyang windshield hanggang sa makakita siya ng isang maliit na ilaw na may karatulang rooms for rent. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya. Ang kwartong nakuha niya ay maliit at masikip. Amoy kulob, may isang maliit na kama na matigas ang kutsyon at isang hubad na bumbilya na nagbibigay ng malamlam na liwanag. Malayong malayo sa malawak at maaliwalas nilang silid sa Villa Esperanza. Isinara niya ang pinto at ikinabit ang trangka. Ang tunog ng paglock ay tila ang huling pako sa ataol ng kanyang dating buhay. Doon, sa katahimikan ng kwarto, bumigay si Major Amihan Reyes. Ang sundalong matapang, ang leader na kinikilala, ay naglaho. Ang natira ay si Amihan, ang asawa, ang ina, ang babaeng pinagtaksilan. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang likod ay nakukuba sa bigat ng sakit. Hindi sigaw, kundi isang tahimik na pagtangis na yumayanig sa kanyang buong pagkatao. Ang mga luhang pinigilan niya sa harap ni Dalisay at Doña Imelda ay malaya ng dumaloy. Dala ang lahat ng pighati, galit at pagkabibigo. Nasa bulsa pa pala niya ang laruang sundalo na para dapat kay Sinag. Kinuha niya ito. Ang maliit na piraso ng plastik ay naging ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Inilapit niya ito sa kanyang dibdib. Niyakap ng mahigpit na tila ba ang sarili niyang anak ang hawak niya. Ang huling koneksyon niya sa buhay na bigla na lang ninakaw sa kanya. Sa gabing iyon, hinayaan niyang lamunin siya ng dilim at nang walang katapusang kalungkutan, hindi siya nakatulog. Paano siya makakatulog kung ang bawat pagpikit niya ay ang larawan ni Dalisay at Luningning ang nakikita niya? Paano siya makakatulog kung ang huling alaala niya ay ang umiiyak na mukha ng kanyang anak? Isang pamilyar na numero ang kanyang tinawagan gamit ang luma niyang telepono. Hindi ang numero ni Dalisay, kundi ang landline ng bahay. Nagbabaka sakali. Sa ikatlong ring may sumagot. Hello, boses ng kanilang kasambahay. Meding, si Ami ito. Pabulong niyang sabi, Ma'am Ami, nasaan po kayo? Nag-aalala po kami. Meding, pakiusap. Pinutol niya ito. Ang boses ay nanginginig. Pwede ko bang makausap si Sinag? Kahit saglit lang. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang pabulong na, Sige po ma'am, tulog po sila Sir at Ma'am Imelda. Ilang sandali pa, narinig niya ang pinakamamahal niyang boses. Mami, tila 1,000 karayom ang tumusok sa puso ni Amihan. Anak, kamusta ka baby? Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses, nilalabanan ang paghikbi. Mami, uwi ka na po. I miss you, humihikbing sabi ng bata. Bad po si Daddy and si Tita Ningning. Inaway ka po nila. Bumuhos muli ang luha ni Amihan. Anak, mahal na mahal ka ni Mami, okay? Tandaan mo yan palagi. Be a good boy for me, okay? Babalik si Mami. Promise. Sino yan? Iisang matigas na boses ang narinig ni Amihan mula sa kabilang linya. Ang boses ni Doña Imelda. Akin na ang telepono. Sinag, pumasok ka sa kwarto mo. Mami. Ang huling sigaw ni Sinag bago naputol ang tawag. Nabitawan ni Amihan ang telepono. Wala na. Pati ang karapatan niyang makausap ang sariling anak ay kinuha na rin sa kanya. Sumilip ang unang sinag ng araw sa maliit na bintana. Ang pangalan ng kanyang anak. Tila isang hudyat. Dahan-dahan,
Umupo ng tuwid si amihan sa kama. Ang sundalo sa kanyang kalooban na natulog sa gitna ng unos ng emosyon ay nagsimulang bumangon. Ang pag-iyak ay napalitan ng isang malamig na katahimikan. Pinunasan niya ang kanyang mukha at nagsimulang pagtagpi-tagpiin ang mga nangyari. Inulit niya sa kanyang isipan ang bawat eksena, bawat salita, bawat tingin. Ginawa niya ito hindi bilang isang nasaktang asawa, kundi bilang isang imbestigador na naghahanap ng butas sa kwento. Ang mukha ni Luningning na puno ng pagkukunwaring takot. Ang mga salita ni Dalisay na puno ng pagsisisi, ngunit walang pagtatanggol. Ang galit ni Doña Imelda na tila matagal nang kinikimkim. At pagkatapos, isang detalye, isang maliit, tila walang kwentang detalye. Naalala niya ang sinabi ni Luningning noong una niya itong tinanong kung paano sila nagkakilala ni Dalisay. Nagkataon lang po na nagkita kami sa isang coffee shop, doon po sa Kalinaw Cafe. Kalinaw Cafe. Kumunot ang noo ni amihan. Hindi iyon isang ordinaryong kapihan. Iyon ang munting lugar nila ni Dalisay. Ang kanilang tagpuan noong nagsisimula pa lang sila. Ang lugar kung saan niya sinabi ang kanyang oo. Iilan lang ang nakakaalam niyon. Paanong nagkataon na naroon ang isang estranghero at nagkataon na doon niya nakilala ang asawa niya? Isang aksidente na masyadong perpekto. Tumayo si amihan. Naghilamos siya ng malamig na tubig. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na isang babaeng umiiyak. Ang mga mata niya, bagamat na mamaga ay mayroon ng talim. Mayroon ng apoy. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang kalungkutan ay nagbigay daan sa isang bagong damdamin. Hinala. Isang malamig at matalas na hinala. Huminga siya ng malalim at bumulong sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang bawat salita ay puno ng isang bagong tatag na determinasyon. Hindi ito aksidente, planado ito. Ang imahe ng isang babaeng wasak ay naiwan sa loob ng murang silid paupahan. Ang lumabas sa pinto, kinaumagahan, ay hindi na ang amihan na umiyak, kundi si Major Reyes, isang babaeng sinanay na gawing armas ang sakit at gawing misyon ang paghahanap ng katotohanan. Ang una niyang destinasyon ay isang internet cafe sa bayan. Isang lugar na maingay at abala. Perpekto para sa isang taong ayaw mapansin. Umupo siya sa pinakasulok na pwesto, malayo sa mga mata ng iba. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at may disiplina. Sa halip na iyakan ng kanyang kapalaran, binuksan niya ang kanyang isipan na parang isang tactical map kung saan si Luningning ang target na kailangang suriin. Hindi niya basta-basta hinanap ang pangalan nito. Alam niyang iyon ang unang pagkakamali ng isang amateur. Sa halip, gumawa siya ng isang pekeng social media profile, isang ghost account, isang pangalang simple, larawang hindi sa kanya, at walang anumang koneksyon sa kanyang tunay na pagkatao. Ito ang kanyang magiging mata at tainga sa digital na mundo. Nang mahanap niya ang profile ni Luningning Ramos, isang perpektong larawan ang bumungad sa kanya. Ang bawat post ay maingat na pinili. Mga litrato niya na may magagandang tanawin sa likod. Mga inspirational quotes tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad. Mga larawan kasama ang mga kaibigan na palaging nakangiti. Ito ay isang buhay na tila hinugot mula sa isang magasin. Masyadong perpekto, masyadong malinis. Para kay amihan, ito ang unang red flag. Nagsimula siyang mag-scroll, hindi lang sa mga bagong post, kundi sa pinakaluma. Bawat larawan, bawat komento, bawat like ay sinusuri niya. Hinahanapan niya ng pattern ng kahit anong butas sa perpektong imahe na ito. Samantala, sa Villa Esperanza, abala si Luningning sa pagpapatibay ng kanyang posisyon.
Ang amoy ng nilulutong adobo at sinangag ang bumalot sa buong kabahayan, isang amoy na matagal nang hindi na amoy sa kusina dahil sa pagiging abala ni amihan sa serbisyo. "Wow, ang bango naman niyan, Ning," sabi ni Doña Imelda habang pumapasok sa kusina. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngumiti ng matamis si Luningning. "Para po sa inyo ito, Nay Imelda, at para kay Dalisay. Alam ko pong pagod siya sa trabaho." Tumingin siya kay Sinag na tahimik na naglalaro sa isang sulok. "At syempre, para sa prinsipe natin." Lumapit siya kay Sinag at sinubukang haplusin ang buhok nito, ngunit umiwas ang bata. Isang saglit na pagkayamot ang gumuhit sa mukha ni Luningning bago ito napalitan muli ng isang maamong mapamangiti. Hindi ito napansin ni Doña Imelda. Sa hapagkainan, habang kumakain, sinimulan ni Luningning ang kanyang kwento. Isang malungkot na salaysay tungkol sa kanyang pagiging ulila. Kung paano siya lumaban sa buhay ng mag-isa at kung paano niya laging pinapangarap na magkaroon ng isang tunay na pamilya. Bawat salita ay puno ng emosyon. Bawat luha ay tila tunay. Si Dalisay, na puno pa rin ng pagkakasala, ay agad na naantig. Ito ang babaeng mahina at nangangailangan ng kanyang proteksyon, hindi tulad ni amihan na palaging malakas at kayang mabuhay nang wala siya. Si Doña Imelda naman ay tumatango-tango, lalong humahanga sa katatagan ng dalaga. "Huwag kang mag-alala, Hija," sabi ni Doña Imelda, hinawakan ng kamay ni Luningning. "Simula ngayon, parte ka na ng pamilyang ito." Isang matagumpay na ngiti ang lihim na sumilay sa labi ni Luningning. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay perpektong naisakatuparan. Pabalik sa internet cafe, napansin ni amihan ang isang bagay na kakaiba. Sa dami ng kaibigan ni Luningning sa social media, walang sino man ang nananatili ng matagal. May mga grupo ng kaibigan sa mga litratong kuha. 1 taon na ang nakalipas na hindi na muling lumitaw sa mga bago niyang post. Ang kanyang mga trabaho, base sa kanyang profile, ay palaging freelancer o consultant, mga titulong malabo at mahirap beripikahin. Para siyang isang multo na nag-iiwan ng napakakaunting bakas. At doon, sa gitna ng daan-daang mga tagged photos, natagpuan niya ito. Isang lumang group picture mula sa isang pagdiriwang, halos natabunan na ng mga bagong album. Malabo ang kuha. Mukhang mas bata si Luningning dito. Ngunit hindi si Luningning ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang lalaking nakatayo sa tabi nito. Malabo ang mukha ng lalaki, bahagyang nakatalikod. Ngunit ang kanyang suot, hindi iyon isang ordinaryong damit, isang uniforme. Isang uniforme ng militar. Kinilabutan si amihan. Pinalaki niya ang litrato. Kahit malabo, ang mga detalye ay hindi nakaligtas sa kanyang sinanay na mga mata. Ang partikular na patch sa balikat, ang insignia sa kwelyo. Hindi niya makilala ang mukha, ngunit kilalang kilala niya ang uniformeng iyon. Ito ay uniforme ng unit na dati niyang pinamunuan. Isang malamig na agos ang gumapang sa kanyang likuran. Ang pagtatagpong iyon sa Kalinaw Cafe. Hindi iyon pagkakataon. At ang babaeng ito, hindi siya isang ordinaryong mang-aagaw. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas personal, at mas mapanganib. Ang paghihintay ay isang pamilyar na kasama para sa isang sundalo. Ngunit ang paghihintay na ito ay iba. Hindi ito ang paghihintay sa utos para sumugod o ang paghihintay na tumila ang putukan. Ito ay isang personal na paghihintay, isang tahimik na giyera na nagaganap sa loob ng kanyang isipan habang nakaupo siya sa isang maliit na karinderya sa kabilang bayan. Ilang minuto pa, isang lalaking nakasibilyan pero may tindig militar ang naupo sa tapat niya. Si Master Sergeant David Dave Vargas, isang matalik na kaibigan at isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan sa serbisyo.
Ma'am Ami, bati ni Dave. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng paggalang. Pasensya na at natagalan. Ayos lang, Dave. Salamat sa pagdating. Sagot ni Amihan, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Kailangan ko ng pabor. Isang malaki at hindi opisyal na pabor. Kinununutan ng noo si Dave. Naramdaman agad ang bigat ng sitwasyon. Ano po yun, ma'am? Alam niyo namang gagawin ko ang lahat para sa inyo. Inilabas ni Amihan ang kanyang telepono at ipinakita ang malabong litrato. Kilala mo ba ang uniformeng ito? Sinuri ni Dave ang larawan. Unit natin, ma'am. Mga 5 taon na ang nakalipas. Base sa patch. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking ito. Mariing sabi ni Amihan. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Pero Dave, kailangang maging napakadesente nito. Walang dapat makaalam. Walang dapat maiwang bakas. Tumango si Dave. Ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon. May kutob po ba kayo, ma'am? Nag-aalangan si Amihan. Hindi niya pwedeng sabihin ang lahat. Mayroon, Dave. Isang masamang kutob. Pakiramdam ko, may isang ahas na nakapasok sa bakuran ko. Ipinasa niya ang digital copy ng larawan sa telepono ni Dave. Tawagan mo ako agad kapag may nalaman ka. Masusunod, ma'am, sabi ni Dave bago mabilis na tumayo at umalis. Iniwan si Amihan sa gitna ng kanyang mga agam-agam. Habang naghihintay ng balita si Amihan, isang ibang klaseng operasyon naman ang isinasagawa sa Villa Esperanza. Inilatag ni Luningning ang kanyang bitag, hindi gamit ang dahas, kundi ang matatamis na salita at pangako. Nay Imelda, malambing niyang sabi habang tinutulungan itong magtiklop ng mga damit. Alam niyo po, may kaibigan po kasi ako na supplier ng mga high-end bags. Direktang galing sa factory. Sabi niya po, kung makakakuha ako ng malaking order, bibigyan niya ako ng bagsak presyong presyo. Pwede po nating ibenta sa mga amiga ninyo sa mas mataas na halaga. Siguradong kita po tayo. Ang mga mata ni Doña Imelda ay nagliwanag. Ang salitang kita ay musika sa kanyang pandinig, lalo na't may malaki siyang utang sa sugal na pilit niyang itinatago sa kanyang anak. Talaga, Hija? Sigurado ba iyan? Opo naman, Nay. Ito na po yung pagkakataon para makatulong naman ako kay Dalisay para hindi na po siya masyadong nahihirapan sa gastusin. Sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Nahulog sa patibong si Doña Imelda. Sige, sige. Magkano ba ang kailangan nating puhunan? Ako na ang bahala. Ang nangiti sa labi ni Luningning ay kasing tamis ng pulot. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang mandaragit na malapit ng manakmal. Kinagabihan, ang unang bitak sa perpektong paraiso ni Dalisay ay nagsimulang lumitaw. Say baby! Sabi ni Luningning habang nakayakap sa braso ni Dalisay sa sala. Sira na kasi itong cellphone ko. Ang hirap nang gamitin. Pwede mo ba akong ibili ng bago? Yung pinakabagong model sana para magamit ko sa business natin ni nanay. Napalunok si Dalisay. Alam niya kung gaano kamahal ang tinutukoy nito. Napatingin siya sa kanilang budget. Mula nang dumating si Luningning, tila mas mabilis maubos ang laman ng kanyang wallet. Sige. Tingnan natin na, Uning. Medyo gipit lang tayo ngayon. Sumimangot si Luningning. Isang malungkot na ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Ganun ba? Akala ko pa naman. Sige, okay lang. Magtitiis na lang muna ako dito sa luma kong telepono. Agad na nakonsensya si Dalisay sa pagkakita sa pagkadismaya nito. Hindi. Sige na, bibili natin. Gagawan ko ng paraan. Ngumiti muli si Luningning at hinalikan siya. Ngunit sa isipan ni Dalisay, isang alaala ang biglang sumulpot. Naalala niya noong nasira ang telepono ni Amihan.
Sa isang training exercise, hindi ito humiling ng bago. Sa halip sinabi nito, ayos lang. Ipunin na lang natin yung pambili para sa educational plan ni Sinag. Isang maliit na kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang paghahambing na hindi niya sinasadyang gawin. Ang pagiging praktikal ni Amihan laban sa tila walang katapusang pangangailangan ni Luningning. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang isiping iyon. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Amihan sa kanyang silid, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, sinagot niya ito. Hello? Ma'am Ami, si Dave Diamambul to. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso. Walang bahid ng dati nilang biruan. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Amihan. Dave, may nalaman ka na ba? Nagkaroon ng isang maikling, nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Dave. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng masamang balita. Ami, nahanap ko na siya. Huminga ng malalim si Amihan, naghahanda sa kung ano man ang maririnig. Pero may mas malaki kang problema. Nagkita sila sa isang madilim na sulok ng pampublikong parke ng bayan sa ilalim ng isang pundidong ilaw na bahagya lang nagbibigay liwanag. Ang lugar ay tahimik, halos nakakatakot. Ang bawat anino ay tila may itinatagong panganib. Dumating si Dave na walang imik. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. Walang palitan ng kumusta. Inabot lang niya ang isang manipis na brown folder kay Amihan. Salamat, Dave, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang tinatanggap ito. Mag-ingat ka, ma'am, seryosong sabi ni Dave. Hindi ko alam kung ano ang pinasok mo, pero ang taong ito, may mabigat siyang kaso noon. Pagkasabi niyon, mabilis itong tumalikod at naglaho sa dilim. Iniwan si Amihan na mag-isa, kasama ang mga kasagutan na matagal na niyang hinahanap. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang binubuksan ang folder. Ang laman nito ay hindi marami. Isang service record, isang 2x2 picture ng isang lalaking naka-uniforme, at isang papel na may nakasulat na numero ng kaso. Ang kanyang mga mata ay unang napako sa litrato. Ang mukha ng lalaki ay pamilyar. Isang mukhang minsan na niyang nakita sa isang sitwasyong hindi niya malilimutan. Pagkatapos ay binasa niya ang pangalan sa service record. Ex-Sergeant Ricardo Ramirez. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Ramirez, ang apelyidong yon. Tila isang kulog na biglang dumagundong sa kanyang tahimik na mundo. At pagkatapos ay nakita niya ang case file number. Agad niya itong nakilala. Isang alaala, isang bangungot mula sa nakaraan ang biglang bumalik ng buong linaw. Nasa loob siya ng isang malamig at formal na korte militar. 5 taon na ang nakalipas. Siya, bilang isang batang opisyal pa noon, ay ang pangunahing investigador at saksi laban sa isang sarhento na napatunayang sangkot sa malawakang korupsyon. Pagbebenta ng mga supply at armas ng militar. Ang sarhentong yon ay si Ricardo Ramirez. Naaalala niya ang lahat, ang mga ebidensyang inilatag niya, ang pagtanggi ni Ramirez, at ang huli, ang paghatol. Guilty, dishonorable discharge, pagkakakulong. Ngunit ang pinakatumatak sa kanyang isipan ay hindi ang hatol. Ito ay ang tingin ni Ramirez habang inilalabas ito ng mga bantay. Isang tingin na puno ng sukdulang galit. Isang tingin na hindi niya kailanman malilimutan. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Naaalala pa niya ang huling sinabi nito, isang bulong na para lamang sa kanya. May araw ka rin, Major. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Tila sinampal ng katotohanan si Amihan. Napahawak siya sa park bench para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila biglang ninakaw mula sa kanyang mga baga. Bigla niyang binalikan ang folder at kinuha ang isa pang dokumento na nakasiksik sa likod. Isang kopya ng birth certificate.
pangalan ng ama. Ricardo Ramirez Sr., pangalan ng ina. Elena Ramirez, pangalan ng anak. Luningning Ramirez. Gumuho ang lahat. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang aksidenteng pagkikita sa Kalinaw Cafe, ang mabilis na pag-akit kay Dalisay, ang perpektong pagmamanipula kay Doña Imelda, ang pagpapakilala bilang Luningning Ramos para itago ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi ito kwento ng simpleng pangaagaw ng asawa. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay isang plano, isang masalimuot at nakamamatay na plano ng paghihiganti. Bawat galaw ni Luningning ay kalkulado. Bawat ngiti ay may lason. Bawat yakap kay Dalisay ay isang patalim na nakatutok sa likod ni Amihan. At doon, isang mas malaking takot ang biglang pumitik sa kanyang isipan. Mas matindi pa sa sakit ng kataksilan. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Ang pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang kahinaan. Ang kanyang buhay. Ang anak ko. Bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag sa takot. Si Sinag. Si Luningning ay hindi lang isang ahas. Siya ay isang ahas na nasa loob na ng kanyang pugad, kasama ang kanyang pinakamamahal na inakay. Napagtanto ni Amihan na ang target ng paghihiganti ni Luningning ay hindi lang siya, kundi ang lahat ng nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. At si Sinag ang sentro ng kaligayahang iyon. Agad na naging desperasyon ang kanyang takot. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero ni Dalisay. Kailangan niyang balaan ito. Kailangan niyang malaman kung nasaan ang kanyang anak. Tinawagan niya ito. Isang ring. 2, 3. Voicemail. Dalisay, damn it! Sigaw niya sa kawalan. Sinubukan niyang muli. Voicemail pa rin sa pagkabaliw, tinawagan niya ang landline ng Villa Esperanza. Ang numerong tinawagan niya kagabi. Sumagot ka? Pakiusap. Sumagot ka. Ring. Ang tunog ng pagring ay tila isang orasan na nagbibilang pababa patungo sa isang sakuna. Ring. Nasaan sila? Bakit walang sumasagot? Ring. Nakatayo si Amihan sa gitna ng dilim. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Nakikinig sa walang katapusang pagring na sumasalamin sa nakakabinging takot na ngayon ay bumabalot sa kanyang puso. Sa loob ng Villa Esperanza, ang katahimikan ay nabasag ng mahinang tunog ng pag-type sa isang laptop. Nakaupo si Luningning sa sala. Ang mukha niya ay sinisinagan ng malamig na liwanag mula sa screen. Ang kanyang mga labi ay may isang bahagyang ngiti. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay matalim. Puno ng kalkulasyon at ng isang apoy ng paghihiganti na 5 taon niyang inalagaan. Ilang araw na niyang nararamdaman na may nagmamanman sa kanya. Ang mga simpleng tanong ni Dalisay, ang mga tingin ng kasambahay, at ang tawag kagabi ni Amihan. Kahit hindi niya narinig, alam niyang hindi iyon ang huli. Alam niyang kumikilos na ang major. At dahil doon, kailangan na niyang isagawa ang pinakabrutal na bahagi ng kanyang plano. Maingat niyang inattach ang mga dokumento sa isang email, mga peking bank statement na nagpapakitang may malaking halaga na pumasok sa isang account na nakapangalan kay Amihan, mga screenshot ng mga peking text messages na nag-uutos sa isang asset na sundan at iharas si Luningning Ramos. Ang lahat ay gawa-gawa. Ngunit sa mata ng isang hindi maingat na tumitingin, ang mga ito ay mukhang lehitimo at nakakabahala. Ang email ay naka-address sa Inspector General's Office ng Armed Forces. Anonymous, syempre. Ang subject, grave abuse of power and corruption by a high-ranking officer. Bago niya pinindot ang send, bumulong siya sa hangin. Isang mensahe para sa kapatid na nasa kulungan. Para sa'yo ito, kuya. Sabi ko sa'yo, babawi ako.
Isang pag-click ng mouse. Ang lason ay pinakawalan na. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay na kumalat ito. Kinaumagahan, habang si Amihan ay abala sa paghahanap ng paraan para makalapit sa kanyang anak nang hindi gumagawa ng eksena, isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang commanding officer, si General De Leon. Ang boses nito sa kabilang linya ay malamig at formal, walang bahid ng dati nilang pagkakaibigan. Major Reyes, I need you in my office now. Isang oras ang lumipas. Nakatayo si Amihan sa loob ng opisina ng general. Ang pakiramdam ay katulad ng isang deja vu. Ang parehong silid kung saan siya tumanggap ng mga medalya at komendasyon. Ngunit ngayon, ang hangin ay mabigat. Ami, simula ng general, ang kanyang boses ay may halong pagkadismaya. May natanggap kaming isang seryosong reklamo laban sa'yo. Inilatag ng general ang isang folder sa kanyang mesa. Ang mga parehong pekeng dokumento na nilikha ni Luningning. Ito ay isang formal na reklamo ng pang-aabuso sa kapangyarihan, paggamit ng military resources para sa personal na interes, panghaharas sa isang sibilyan na nagngangalang Luningning Ramos. Napatanga si Amihan. General, hindi po yan totoo. Ito ay isang setup. Ang babaeng iyan. Major Reyes, putol ng general. Ang kanyang boses ay dumagundong. Ang ebidensya, kahit anonymous, ay nakakabahala. Mayroon kang relasyon sa asawa ng babaeng ito, hindi ba? May personal kang motibo. Siya po ang may relasyon sa asawa ko. Siya ang sumira sa pamilya ko. Depensa ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. At kaya mo siya ginantihan gamit ang posisyon mo? Mariing tanong ng general. Amihan, hanggang hindi natin nalilinaw ito, kailangan kitang ilagay sa preventive suspension. Epektibo agad-agad. Isuko mo ang iyong service firearm at ang iyong ID. Hindi ka pwedeng pumasok sa anumang kampo ng militar hanggang sa matapos ang investigasyon. Ang bawat salita ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Preventive suspension. Pagtanggal ng kanyang baril. Pagtanggal ng kanyang autoridad. Pagtanggal ng kanyang pagkatao bilang isang sundalo. Si Luningning, hindi lang siya sinisiraan. Tinatanggalan siya nito ng kanyang mga sandata, ng kanyang kakayahang lumaban sa paraang alam niya. Ginagawa siyang isang ordinaryong sibilyan, isang walang kalaban-laban na sibilyan. Wala nang nagawa si Amihan kundi sumunod. Nang may mabigat na puso, inilapag niya sa mesa ng general ang baril na naging karugtong ng kanyang kamay sa loob ng maraming taon at ang ID na sumisimbolo sa kanyang serbisyo at karangalan. Paglabas niya ng kampo, ang pakiramdam niya ay hubad. Nang makabalik siya sa kanyang inuupahang silid, ang galit at kawalan ng pag-asa ay nag-uumapaw sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Luningning na nakuha niya mula sa mga lumang record. Sa pagkakataong ito, sumagot ito. Hello! Ang boses ni Luningning ay kalmado at may bahid ng panunuya. Luningning Ramirez, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Alam ko na kung sino ka. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang galing mo talaga, Major. Akalain mo, nalaman mo pa, pero huli ka na yata sa balita. Anong gusto mo? Bakit mo ginagawa ito? Ang boses ni Luningning ay biglang naging malamig at puno ng puot. Ang gusto ko? Ang gusto ko ay maramdaman mo ang naramdaman namin nung sinira mo ang buhay ng kuya ko. Ang gusto ko ay makita kang gumapang sa lupa na tinanggalan ng lahat ng ipinagmamalaki mo, ang karangalan mo, ang pamilya mo, lahat yan, agawin ko. Huwag mong idamay ang anak ko, sigaw ni Amihan.
Huli na ang lahat, Major. Ngayon, mararamdaman mo ang naramdaman ng pamilya ko. Ang pakiramdam ng maging walang-wala. At pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono. Nakatayo si Amihan sa gitna ng kanyang maliit na silid. Ang kanyang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay. Tinanggalan siya ng asawa at ng tahanan. Ngayon, tinanggalan na rin siya ng kanyang uniforme, ng kanyang karangalan, at ng kanyang kapangyarihan. Nasa kanya na ang lahat ng alas. Si Luningning ang nananalo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang sundalo, sa unang pagkakataon sa gitna ng laban na ito, naramdaman ni Major Amihan Reyes na malapit na siyang matalo. Para kay Dalisay, ang mga unang araw nang wala si Amihan ay tila isang panaginip. Sa wakas, mayroon siyang isang babae sa tabi niya na ang buong atensyon ay nasa kanya. Si Luningning ay ang perpektong kasintahan, maalaga, malambing, at palaging pinaparamdam sa kanya na siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ang Villa Esperanza, na dati tahimik at laging may anino ng tungkulin ni Amihan, ay napuno ng tawa at ng amoy ng bagong lutong pagkain. Ito na sana ang paraisong matagal na niyang inaasam. Pero ang mga panaginip, gaano man kaganda, ay may katapusan. At ang paraiso ni Dalisay ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ang unang bitak ay nagmula sa kanyang sariling anak. Isang hapon, masayang-masaya si Luningning na naglabas ng isang mamahaling robot na laruan. Tingnan mo, Sinag, bagong-bago. Para sa'yo ito. Tiningnan lang ni Sinag ang laruan. Pagkatapos ay tumingin kay Luningning nang walang anumang emosyon. Ayoko po niyan. Bakit naman, baby? Mas maganda pa to kaysa sa luma mong mga laruan. Pilit ni Luningning. Ang ngiti ay bahagyang nababawasan. Gusto ko po yung laruang sundalo ko. Mahinang sabi ng bata. Bigay po ni Mommy yon. Isang kirot ang naramdaman ni Dalisay sa kanyang dibdib. Naalala niya ang laruang sundalo na nahulog mula sa kamay ni Amihan nung gabing iyon. Isang laruang hindi na niya muling nakita. Sinubukan ni Luningning na yakapin ang bata. Halika. Laro tayo. Don't touch me. Di malakas na sabi ni Sinag. Umiwas ito at tumakbo sa likod ng kanyang ama. Gusto ko si Mommy. Asan si Mommy? Uwi na si Mommy. Ang pag-iyak ng bata ay tila isang alarmang gumising sa natutulog na konsensya ni Dalisay. Nakita niya ang tunay na kalungkutan sa mga mata ng kanyang anak. Isang kalungkutan na hindi kayang takpan ng anumang mamahaling laruan. Ang pangalawang bitak ay pera. Say, kailangan na nating mag-down payment para doon sa business namin ni Nanay. Sabi ni Luningning isang gabi. Habang nakahiga sila sa kama, ang kama na dati kay Amihan. Kulang pa yung bigay ni Nanay, sabi niya. Meron daw kayong isang lote sa may tabing bayan na hindi naman nagagamit. Benta na kaya natin? Napabalikwas ng upo si Dalisay. Ang lupang yun. Pamana pa yun ni Lolo. Hindi natin pwedeng ibenta yun basta-basta. Bakit hindi? Sabi ni Luningning. Ang boses ay may bahid na ng pagkainis. Mas mahalaga pa ba ang isang pirasong lupa kaysa sa kinabukasan natin? Para sa atin din naman to, di ba? Naalala na naman niya si Amihan. Sa tuwing may malaking gastusin, laging sinasabi ni Amihan, pag-ipunan natin, huwag nating gagalawin ang mga investment at mana. Para yan sa future ni Sinag. Ang salitang kinabukasan mula sa bibig ni Amihan ay tungkol kay Sinag. Ang salitang kinabukasan mula sa bibig ni Luningning ay tungkol sa kanila. O mas tamang sabihing, tungkol sa pera. Ang huli at pinakamalaking bitak ay dumating nang hindi niya inaasahan. Nakatanggap siya ng balita mula sa isang kaibigan tungkol sa pagkakasuspinde ni Amihan. Nagulat siya. Si Amihan, ang pinakadedikadong sundalong kilala niya, sususpendihin dahil sa korupsyon, tila hindi ka pani-paniwala. Isang bahagi niya ang gustong maniwala
na nararapat lang yon kay amihan, pero isang mas malaking bahagi ang nakakaramdam ng matinding pagkakasala. Isang gabi, habang naghahanda siya ng gatas para kay Sinag, narinig niya si Luningning na may kausap sa telepono sa hardin. Ang boses nito ay Abe. Hindi na malambing at mahinhin. Ito ay malamig, mayabang, at puno ng utos. Oo, nakuha ko na ang pera. Isettle mo na yung mga nautangan ni Doña Imelda sa kasino. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas. Narinig niyang sabi ni Luningning. At tungkol sa mayor, oo, suspendido na siya. Eksakto sa plano. Ngayon, wala na siyang magagawa. Tiklop na ang reyna. Nabitawan ni Dalisay ang baso. Ang utang ni Doña Imelda? Anong kinalaman ng nanay niya dito? Tiklop na ang reyna. Si amihan ba ang tinutukoy niya po ba niya? Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang lahat ng maliliit na pagdududa ay nagsama-sama at naging isang dambuhalang halimaw sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Hinintay niyang maligo si Luningning. Alam niyang mali. Alam niyang isang paglabag sa tiwala, pero hindi na niya kaya. Kailangan niyang malaman. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang bag ni Luningning na nakapatong sa ibabaw ng tokador. Mga mamahaling kolorete, resibo mula sa mga restaurant at isang makapal na pitaka. Binuksan niya ang pitaka. Sa likod ng mga credit card at malulutong na pera, may isang maliit na bulsa. Kinuha niya ang laman noon, isang luma at medyo kupas ng ID. Isang company ID mula sa isang kumpanyang hindi niya kilala. Ang litrato ay si Luningning, mas bata ng ilang taon. Ngunit hindi ang litrato ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang pangalang nakasulat sa ilalim. Isang pangalang simple, ngunit para kay Dalisay, ito ay isang bombang sumabog sa harap ng kanyang mukha. Luningning Ramirez. Pagkatapos ng gabi ng pagkatuklas, hindi na muling nakatulog nang mahimbing si Dalisay. Ang bawat ngiti ni Luningning ay tila isang pangungutya. Ang bawat yakap nito ay tila isang sakal. Ang paraisong pinangarap niya ay naging isang kulungang gawa sa kasinungalingan at siya ang bilanggo na nagbigay ng susi sa mismong demonyo. Ang pagkakasala ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong sistema. Sa kabilang dako, si amihan ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Walang uniforme, walang kapangyarihan, walang paraan para lumaban. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang pag-aalala para kay Sinag. Sa bawat araw na lumilipas, ang galit niya ay napapalitan ng isang mas malalim at mas primal na damdamin, ang takot ng isang ina. Napagdesisyonan niya. Kung hindi siya maaaring lumaban bilang isang sundalo, lalaban siya bilang isang ina. At para magawa iyon, kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya muli. Kailangan niyang kausapin si Dalisay. Nagpadala siya ng isang maikling text message sa dating asawa mula sa isang bagong numero. Kailangan nating mag-usap. Tungkol kay Sinag. Sa lumang simbahan sa bayan, mag-isa ka lang. Nagkita sila sa loob ng simbahan sa ilalim ng tingin ng mga imahe ng santo na tila mga tahimik na saksi sa kanilang nasirang pagsasama. Si Dalisay ang unang dumating. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Ilang sandali pa, pumasok si amihan. Wala na ang tigas at awtoridad sa kanyang mga balikat. Ang nakikita ni Dalisay ay isang babaeng pagod. Ang mga mata ay may bakas ng mga gabing walang tulog, ngunit meron pa ring determinasyon na hindi kayang sirain. Ami. Simula ni Dalisay, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pinutol siya ni amihan. Hindi ako naparito para makipag-away, Dalisay. Hindi ako naparito para manumbat. Nandito ako dahil nasa panganib ang anak natin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil kay Dalisay.
Anong ibig mong sabihin? Ang babaeng kasama mo sa bahay, diretsong sabi ni amihan. Hindi siya si Luningning Ramos. Ang tunay niyang pangalan ay Luningning Ramirez. Kapatid siya ng isang sundalong ipinakulong ko 5 taon na. Ang nakalipas, ito ay paghihiganti, dalisay, at gagamitin niya ang lahat. Ikaw, ang nanay mo, at si Sinag para sirain ako. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Dalisay. Ang mga narinig niya sa telepono, ang pekeng ID, lahat ay nag-uugnay. Si amihan ay nagsasabi ng totoo. Narinig ko siyang kausap ang tungkol sa utang ni Mama sa kasino. Nanginginig na pag-amin ni Dalisay. Tumango si amihan, hindi na nagulat. Ginamit niya ang kahinaan ng lahat, ang pangangailangan mo ng atensyon, ang problema sa pera ng nanay mo. Ginamit niya tayong lahat. Sa unang pagkakataon, walang sisihan sa pagitan nila. Ang naroon lang ay ang parehong takot para sa kanilang anak. Anong gagawin natin? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Sa sandaling iyon, hindi siya ang lalaking nagtaboy sa kanya. Siya ang ama ng kanyang anak na humihingi ng tulong. Tinitigan siya ni amihan, ang kanyang mga mata ay matalas. Hindi ko na kayang lumaban bilang sundalo. Tinanggalan niya ako niyan. Pero kailangan ko ng ebidensya, Dalisay. Isang bagay na matibay. Isang bagay na hindi kayang pagdudahan. At ikaw lang ang makakakuha noon. Alam ni Dalisay kung ano ang ibig sabihin ni amihan. Kailangan niyang traidorin ang babaeng pinili niya para itama ang isang mas malaking pagkakamali. Kinagabihan, isinagawa ni Dalisay ang pinakamapanganib na bagay sa kanyang buhay. Habang nasa labas si Luningning kasama si Doña Imelda, pumasok siya sa kwarto nito. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang drawer kung saan niya nakitang madalas magtago ng mga bagay si Luningning. At naroon nga, isang maliit, itim na notebook. Nanginginig ang mga kamay, binuklat niya ito. Ang laman ay mga pangalan, numero, petsa at halaga ng pera. Ang pangalan ni Doña Imelda ay naroon, katabi ng isang napakalaking halaga. May mga pangalan ng ibang tao na hindi niya kilala. At sa huling pahina, isang detalyadong plano, isang listahan ng mga asset ng pamilya Montenegro, kasama ang tinatayang halaga ng mga ito. Kinuha ni Dalisay ang kanyang telepono at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng notebook. Bawat larawan ay tila isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala ng kanyang katangahan. Nang matapos, maingat niyang ibinalik ang notebook sa dati nitong pwesto. Lumabas siya ng silid. Ang pakiramdam ay tila isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Ipinadala niya ang mga larawan kay amihan nang walang anumang mensahe. Sa kanyang maliit na silid, natanggap ni amihan ang mga larawan. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Ang notebook, ang mga pangalan, ang mga halaga, ang plano. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ang huling piraso ng puzzle. Ang sandatang wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Luningning Ramirez. Hawak niya sa kanyang kamay ang katotohanan. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay ihanda ang larangan ng digmaan para sa huling pagtutuos. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dalisay. Nang sumagot ito, ang kanyang boses ay kalmado, malamig, at puno ng nakamamatay na determinasyon. Oras na para tapusin ito, ngayong gabi. Ang Villa Esperanza ay naliligo sa isang mainit at artipisyal na kaligayahan. Si Luningning at Doña Imelda ay masayang nag-uusap sa sala tungkol sa kanilang negosyo, habang si Dalisay ay tahimik na nakaupo sa isang tabi. Ang kanyang mga mata ay laging nakabantay sa pinto. Ang puso ay kumakabog sa bawat anino na gumagalaw.
Si Sinag ay nasa kanyang silid na tutulog na. Eksaktong 8:00 ng gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ito isang marahas na pagpasok. Walang sigaw, walang pagwawala. Si Amihan ay simpleng pumasok. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay nag-uutos ng respeto. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid. Pinutol ang masayang usapan at pinalitan ito ng isang mabigat na katahimikan. Anong ginagawa mo dito? Ito ang unang bulyaw ni Doña Imelda, agad na tumayo. Si Luningning ay nagulat din, ngunit mabilis na nakabawi. Isang ngiting mapang-asar ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakalimutan mo na ba, Major? Bawal ka na rito. Hindi sila pinansin ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Dalisay. Isang bahagyang tango mula sa kanya ang nagsilbing hudyat. Hindi na siya aalis. Ako ang nagpapunta sa kanya. Mariing sabi ni Dalisay. Sa wakas ay tumayo at humakbang palapit kay Amihan. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang manindigan at ang simpleng aksyon na yon ay nagpabago sa buong dinamika ng silid. Gulat na napatingin si Luningning at Doña Imelda kay Dalisay. Ano bang pinagsasabi mo, anak? Maupo kayong dalawa, utos ni Amihan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat na nagpaupo sa dalawang babae. Mayroon tayong kailangang pag-usapan. Lumakad si Amihan patungo sa center table at inilapag ang kanyang telepono. Sa loob ng maraming linggo, hinayaan ninyo ang isang ahas na mamuhay sa bahay na ito. Pinakain ninyo, inalagaan, at pinaniwalaan ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Tapatin mo na kami. Anong drama na naman ito, Amihan? Inis na sabi ni Doña Imelda. Ang dramang ito, Mama, sagot ni Amihan. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Luningning. Ay tungkol sa isang babaeng nagpapakilalang Luningning Ramos. Ipinakita ni Amihan sa screen ng kanyang telepono ang kopya ng birth certificate. Ngunit ang tunay niyang pangalan ay Luningning Ramirez. Nanigas si Luningning sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Nagpatuloy si Amihan. Kapatid siya ni ex-Sergeant Ricardo Ramirez. Ang sarhentong ipinakulong ko, 5 taon na, ang nakararaan dahil sa korupsyon. Ang lahat ng ito, ang paglapit niya kay Dalisay, ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa paghihiganti. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Luningning, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng pagkataranta. Talaga ba? Kalmadong kinuha ni Amihan ang telepono at ipinakita ang mga larawan ng itim na notebook. Ang notebook na ito, pamilyar ba sa'yo? Dito nakalista ang lahat ng iyong mga transaksyon, ang lahat ng mga taong niloko mo. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Doña Imelda na ngayon ay namumutla na. At dito rin nakasulat ang utang ninyo sa casino, Mama. Isang malaking halaga na ginamit niya para manipulahin kayo, para gawin kayong kakampi laban sa sarili ninyong manugang. Napahagulgol si Doña Imelda, hindi na makatingin kahit kanino. Ang kanyang sikreto ay nabunyag na. Ang kanyang kahihiyan ay nakalantad na sa lahat. At ikaw, Dalisay, bumaling si Amihan sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay may bahid ng sakit. Ginamit niya ang kahinaan mo, ang paghahanap mo ng isang taong sasambahin ka. Ginawa kanyang instrumento para saktan ako. Yumuko si Dalisay, tinanggap ang bawat salita na parang isang sampal. Patawarin mo ako, Ami. Patawad. Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon kay Luningning. Wala na siyang kakampi. Wala nang nagtatanggol sa kanya. Ang kanyang kastilyong gawa sa kasinungalingan ay gumuho na. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang maskara ng pagiging mahinhin at kaawa-awa ay tuluyan ng nalaglag. Ang natira ay isang mukhang puno ng sukdulang puot. Isang mukhang kapareho ng sa kapatid niya
5 taon na ang nakalipas. Oo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Ako nga! Ginawa ko ang lahat ng yan. At nararapat lang sa'yo yan. Amihan Reyes, sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang buhay ng kuya ko. Dapat lang na maranasan mo ang mawalan ng lahat. Nagkakamali ka, mahinahong sagot ni Amihan. Ang kuya mo ang sumira sa sarili niya. Pinili niya ang maling landas. At ang batas ang humatol sa kanya, hindi ako. Mga palusot, lahat kayong nasa kapangyarihan. Pare-pareho lang. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ni Dalisay at Doña Imelda na puno ng pagkasuklam. Alam niyang tapos na ang laro. Kinuha niya ang kanyang bag. Walang anumang pagsisisi sa kanyang mga mata. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Magsama-sama kayong mga miserable. At sa huling pagkakataon, lumabas siya sa pinto ng Villa Esperanza, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang talunang kontrabida na nabunyag na ang lahat ng kasamaan. Isang nakakabinging katahimikan ang naiwan. Si Luningning ay wala na, ngunit ang pinsalang idinulot niya ay nakaukit pa rin sa bawat sulok ng bahay. Ang pinto ay nagsara. Iniwan sina Amihan, Dalisay, at Doña Imelda sa gitna ng mga guho ng kanilang pamilya, napapalibutan ng mapait na katotohanan. Ilang linggo ang lumipas. Ang iskandalong bumalot sa pangalan ni Major Amihan Reyes ay dumaan sa isang masusing imbestigasyon gamit ang itim na notebook bilang pangunahing ebidensya at ang testimonya ng isang nagsisising Dalisay. Ang buong katotohanan ay lumabas. Ang pangalan ni Amihan ay ganap na nalinis. Nakatayo siyang muli sa loob ng opisina ni General De Leon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para isuko, kundi para bawiin ang kanyang karangalan. Inabot sa kanya ng general ang kanyang service firearm at ang kanyang ID. Welcome back, Major, sabi ni General De Leon. Isang bihirang ngiti ng paghanga ang nasa kanyang mga labi. You fought your battle well. Inside and outside the camp. Kinuha ni Amihan ang mga ito. Dati, ang bigat ng bakal at ang kinang ng kanyang ID, ang kahulugan ng kanyang buong pagkatao. Ngunit ngayon, habang hawak niya ang mga ito, napagtanto niya ang isang bagay. Ang tunay niyang lakas ay hindi nagmula sa mga ito. Ang tunay niyang lakas ay natagpuan niya noong siya ay walang-wala. Noong ang tanging sandata niya ay ang kanyang isipan at ang pagmamahal ng isang ina. Salamat po, General. Mabuti na pong nakabalik, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng isang bagong tuklas na kapayapaan. Ang pagbabalik ng kanyang karangalan ay isang bagay. Ngunit ang paghilom ng kanyang puso ay iba pa. Isang hapon, pinuntahan siya ni Doña Imelda sa kanyang bagong inuupahang apartment. Isang lugar na maliit ngunit maliwanag at payapa. Ang dating matapobre at aroganteng biyenan ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiya at pagsisisi. Amihan, anak. Nagsimula si Doña Imelda, ang kanyang boses ay basag. Wala akong ibang masabi, kundi patawarin mo ako. Nabulag ako sa pera, sa takot na mabunyag ang aking kahinaan. At sa pagkabulag na yon, nasaktan ko ang taong pinakamabuti sa anak ko. Tinitigan siya ni Amihan. Wala na siyang nararamdamang galit. Ang naroon na lang ay awa. Pinapatawad ko na po kayo, Mama. Lahat po tayo ay nagkakamali. Ngunit ang pinakamabigat na pag-uusap ay naghihintay pa. Nagkita sila ni Dalisay sa isang tahimik na parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ami, sabi ni Dalisay, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Alam kong walang sapat na salita para itama ang lahat ng ginawa ko. Naging mahina ako, naging makasarili. At sa kahinaan kong iyon, winasak ko ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Winasak kita.
Sinaktan mo ako, Dalisay. Sobra. Aminado ni Amihan. Ang kanyang boses ay tapat at walang panunumbat. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko? Ang pagkapit sa galit ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang ibang tao. Tumingala si Dalisay, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi dumadaloy. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin, Ami. Alam kong sinira ko na yon. Ang hinihiling ko lang ay ang kapatawaran mo at ang pagkakataong maging tunay na ama kay Sinag. Huminga ng malalim si Amihan. Tumingin siya sa malayo, sa mga batang naglalaro. Pinapatawad na kita, Dalisay. Hindi dahil nakalimutan ko na, kundi dahil kailangan nating parehong maging malaya. Para kay Sinag at para na rin sa sarili ko. Isang mabigat na tinik ang tila na bunot mula sa dibdib ni Dalisay. Ang kapatawarang yon, kahit hindi na maibabalik ang nakaraan, ay sapat na. Makalipas ang ilang buwan, isang bagong normal ang nabuo. Si Amihan at Sinag ay nakatira sa kanilang maliit na apartment. Ang Villa Esperanza ay naibenta na para mabayaran ang lahat ng utang. Si Dalisay at Doña Imelda ay nakatira na sa isang mas simpleng bahay. Isang linggo ng hapon, nakaupo si Amihan sa isang duyan sa harap ng kanyang apartment. Mula roon, tanaw niya si Dalisay at si Sinag na masayang naglalaro ng habulan sa damuhan. Walang halik, walang yakap sa pagitan nilang mag-asawa. Ngunit mayroong respeto, mayroong isang pangako. Isang pangako na magiging pinakamagaling silang magulang para sa kanilang anak. Napangiti si Amihan. Isang ngiting totoo, isang ngiting payapa. Naintindihan na niya ngayon. Ang kanlungan, ang lugar na naging probinsya ng kanyang pinakamalaking pagdurusa, ay hindi pala isang lugar. Ito ay isang pakiramdam, isang kapayapaan na ikaw mismo ang lumilikha sa loob ng iyong puso. Ang kanyang tahanan ay hindi nawala. Itinayo lang niya itong muli sa isang mas matibay na pundasyon, ang pundasyon ng pagpapatawad sa sarili at sa iba. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Hello? Isang saglit na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi naririnig ang nagsalita. Nagbukas ng isang panibagong, hindi inaasahang kabanata sa kanyang buhay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Major A. Amihan Reyes. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na laban ay hindi laging nangyayari sa larangan ng digmaan, kundi sa loob ng ating mga puso. Ipinakita niya sa atin na ang pagpapatawad, lalo na sa mga taong lubos na nakasakit sa atin, ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pinakamataas na uri ng katatagan at lakas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Amihan, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.